Kamusta kayo mga sombreros? Naisipan kong bisitahin ng aming palayan pagkatapos po ng baha. Naglakad ako kahit malayo kasi gusto kong tingnan rin yung affected din ng mabaha yung mapalayan mga sombreros. Marami. Ako po yung cameraman at naglalakad ako at naisip ko na iniwan ko yung tripod at saka yung camera or cellphone kaya binilikan ko muli siya mga sombreros para kunin. Nag-ikot-ikot ako sa mag-opising para tingnan din po yung iba, kalbo talaga oh. Tingnan yung mga customers, kalbo ng baha yung palayan, as in zero balance. Kailangan magsimula sila magtanim ulit mga customers. Yan, yung iba may bunga na or madali nang anihin, saglit na panahon na lang or madaling panahon na lang, pero yan nga, naapektuhan at saka na-damage ng baha. Ewan ko kung uulit sila pero hindi na yata. Naglakad-lakad ako mga customers, malakas ang hangin dito sa mga sakahan kasi nga walang gaanong kahoy, puro palay lang at saka masarap po at preska ang hangin mga sombreros. Marami talagang apektado ng baha. Ayan yung iba nga oh, yung relative namin to na wala, kalbo rin po. At dito na po ako sa aming palayan mga sombreros. Nalungkot ako, nadismaya, na-discourage at parang alam sobrang lungkot mga customers na nakita nyo na makita mo yung tanim nyo na akala mo ay makakaani kayo pero hindi pala, parang pera na naging bato pa. Pero nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos kasi hindi utang ang financing namin. Ito yung pinaka nakakalungkot na reality, nakatotohanan mga customers, kasi mga farmers talaga ay may suporta sa gobyerno and we're so thankful, pero when it comes sa managing ng pera, yung financing, doon maraming mga malalawak ang lupain dito na binibenta o nakasanla kasi nga hindi nila kayang tustusan ang financing. Ayan, nakita ko yung aking stepfather, napapalabas siya. Wow! Ito ang konting kalamang dapat ay alam mo. Ang palay na may scientific name na Rhiza sativa na kabilang sa pamilya ng mga damo at ang bansang China na may capital city na Beijing ang #1 producer ng palay sa buong mundo na umaabot lang naman sa 145 million hanggang 149 million metric tons according sa statistica.com as of 2022-2023. At alam nyo ba na ang bansang Myanmar na may dating pangalang Burma ay minsan ring tinaguri ang Rice Bowl of Asia dahil sa dami at sangkatutak na palay or bigas na naproproduce ito kada taon. At dito sa Pilipinas, ang Nueva Ecija ang tinaguri ang Rice Granary of the Philippines at hindi nakakapagtatakang ang capital city nila ay tinawag nilang Palayan City. At ito pa ang konting kalamang dapat ay alam mo. Alam nyo ba ng Great Wall of China ayon sa pag-aaral ay may halong sticky rice or malagkit na bigas or malagkit na kanin mga sombreros in addition doon sa bricks kung saan ito gawa. That's according sa recent research mga sombreros. Ang Great Wall of China ay isa sa 7 wonders of the world na may habang 21,200 kilometers. That's according sa Britannica.com. Kaya parating tatandaan, wagi ang may alam, kung kaya dapat alam mo. Muli po ito po si Kasumran Dennis na nagsasabing ang buhay ay mas lalo nagiging masaya, mas lalo nagiging puno ng faith, hope, and love pag si Lord Jesus Christ ang ating Panginoon tagapagligtas at pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga Kasumran at see you sa susunod na segment. Bye-bye! Masaya pa rin at laban lang kahit na ganito ang nangyari sa ating palay. Bye-bye! Ang lalim po ng putik dito mga Kasumran. Ayan. Ayan. Bye-bye! Yung hanggang tuhod pa. Bye-bye! Yung bye-bye na nga eh. Bye-bye! So I was wondering, our vocabulary term is capricious. Capricious. Bumalik ka na dito, Toto, kung saan ka galing. Ang capricious mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalarawan natin sa ugali ng tropa mo na bigla-bigla na lang nagbabago. Attitude nila nagbabago, no? Yung behavior nila nag-iiba. Parang ganito to, parang nag-iba bigla. Parang may mood swing. Ang mga possible synonyms po natin dito, unpredictable, changeable, inconsistent, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay syempre Mr. Dictionary. Toto, the novelist, characterizes his hero as capricious and passionate. Capricious. Novelist. Do you know novelist Mark Twain? Ang novelist na si Mark Twain mga sombreros ang nagsulat ng The Adventures of Tom Sawyer. Pero alam nyo ba na ang Mark Twain ay isa lamang pen name or fictitious name or alias lamang niya? Ang tunay niyang pangalan ay Samuel Langhorne Clemens. Mark Twain mga sombreros ay isang novelist or manunulat. No, basahin po natin Jesus Christ or God Himself is our greatest writer. Basahin po natin Exodus chapter 31 verse 18. Sabi niya dito, and when he had made an end of speaking,
with him on Mount Sinai, he gave Moses 2 tablets of the testimony, tablets of stone, written, yun, sinulat niya, written with the finger of God. Deuteronomy chapter 10 verse 2, and I will write on the tablets the words that were on the first tablets. This was God speaking, which you broke, no? Nabasa kasi ni Moses. And you shall put them on or in the ark. Deuteronomy 6 chapter 6 to 10, sabi dito, and these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk on them or of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. So yung sinulat ni Lord mga sombreros na commandments or na utos ay isulat din daw natin sa ating mga pintuan o sa harapan nating mga pintuan, pero hindi naman literal. Although may mga tao naman talaga na pag mga believers sila ni Lord ay talagang sinusulat nila yung salita ng Panginoon sa kanilang bahay, no, sa kanilang pintuan, sa bintana, or sa anumang pader or sa anumang wall nila doon. Pero hindi naman, may mga tao naman na talaga ito yung pinaka-importante na sa puso dapat natin ay nakasulat yung salita ng Panginoon, so that we will always remember and act on it and do the will of God, because the command of the Lord is in our hearts. That is why we have to and we must obey, love, and read what's in the Holy Bible. Atsyal or bell pepper may scientific name na Capsicum annum. Alam niyo ba mga sombrero sa botany, ang atsyal po ay considered as prutas at hindi gulay. Ito ay dahil sa kanyang bulaklak mismo na de-develop ang kanyang bunga, ang kanyang buto na eventually ay tinatanim para mag-reproduce. Pero niya, ang bottom line, pasintusin natin ang mga prutas gaya ng star apple, ng duhat, ng mangga, and so on, ay doon po na-develop ang kanilang bunga. Now, from bulaklak, doon po naluluto or nahihinog ang kanilang prutas na magiging buto mga sombreros. Pero yun nga, ang bottom line ay nagpapasalamat tayo, mapagulay, mapaprutas. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil meron tayong nagagamit na atsyal. Ito po ang inyong hamak na lingkod, kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya, naging masaya, lalo naging faith of love, patuloy na sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!